mula sa mapanglaw na dilim. Puso ko'y nangangapa. Tanging sa simoy ng hangin, umaasa itong abang lingkod. Tila buhay ko'y nawawala ng pag-asa. Mundo ko'y umiikot sa apat na sulok ng silid. Tanging karamay, isang munting makinilya. Kaulayaw sa kalungkutan, itong aking munting talento. Sa mundo ng mga tula, kalungkutay na papawi. Tanging pangarap, masilayan ang mundo. Ngunit sadyang ipinagkait. Saglit na huminto sa pagtipa ang aking mga daliri mula sa makinilya nang marinig ko ang pagbukas-sara ng pintuan. Ang amoy na iyon, hindi pa man siya nagsasalita, ay kilala ko na kung sino ang pumasok sa aking silid. Ipagpaumanhin mo, Senor, ngunit hindi yata't nahuli ka sa pagbisita mo sa akin. Anya sa aking panauhin, habang nakataas ang kaliwang kilay na wari mo'y nagtataray, ngunit ang mga ngiti sa labi ay hindi nawawala. Tumayo ako sa aking kinaupuan at humakbang ng isang hakbang pakaliwa, sunod ay 3 hakbang pauna. Pumihit ako paharap sa kaliwang direksyon at sinimulan ang 10 hakbang tungo sa direksyon ng pintuan. Huminto ako sa mismong harapan ng taong ngayon ay may kalahating hakbang ang layo mula sa akin. Umangat ang aking mga kamay at mula sa ulo nito ay nagsimulang kumapa ang aking mga palad. Mula sa manipis na buhok, malapad na noo. Mga kilay na di masyadong makapal. Ilong na matangos at pisnging matambok. Sadyang pinagpala sapagkat ako'y nabiyayaan ng isang amang walang kasing gwapo. Nakangiti kong pahayag habang kinakapa isa-isa ang lahat ng nabanggit. Sa isang iglap ang kwarto ko ay napuno ng halakhak, kasunod ang nanggigigil na halik na lumapat sa aking noo bago ako niyakap ng mahigpit ng aking ama. Oh, anak ko, labis mo akong pinapasaya dahil sa iyong pagiging makata. Narinig kong pahayag nito na tila kay laki ng naging impluwensya ko sa kanya sapagkat maging ito ay nagagaya ang tono ng aking pagbigkas. Puso ko'y nagagalak na muling marinig ang iyong halakhak sapagkat pinapawing lubos ang lahat ng kalungkutan. Diat at Papa, ika'y may nakalimutan? Sayang ang pagiging gwapo natin kung ang ating utak ay pumupurol dala ng katandaan. Nang aasar kong wika na sinundan ng isang mabining pagtawa. Hahaha, sweetheart, of course not. Bakit ko naman makakalimutan ang kaarawan ng aming prinsesa? Nakangiting sagot ng aking ama. Happy birthday, mahal ko. Narinig kong bati ng aking ina, marahil ay nasa likuran siya ng aking ama. Lalong lumapad ang ngiti sa aking mga labi, mababanaag sa aking mukha ang labis na kasiyahan. Mula sa harapan ay naramdaman ko ang mainit na simoy ng hangin, kaya alam ko na nasa tapat ng aking mukha ang kandila. Pumikit ako upang humiling bago hinipan ang munti nitong apoy. Ako si Thalia Hernandez, ang bunsong anak ni Congressman Hector at Esperanza Hernandez. Walang nakakaalam na may isa pang anak ang congressman ng Santa Lourdes. Tanging si Ate Ashley lang ang kilalang anak ng mga ito. Naunawaan ko ang aking mga magulang kung bakit kailangan nila akong itago sa publiko. Sadyang magulo ang politika at ito ang naisip nilang paraan upang ako ay protektahan mula sa mga kalaban nila sa politika. Ngayong araw ang ika-19 ng aking kaarawan at 19 na rin akong nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng silid na to. Ayon kay Mama ay isinilang naman akong normal, ngunit sa pagtunton ko ng ika-5 buwan ay saka lang natuklasan na ako pala ay isang bulag. Matagal na panahon na rin kaming naghihintay na makahanap ng donor, ngunit sa tuwina ay lagi kaming bigo. Naramdaman ko na pumulupot ang braso ni Papa mula sa aking maliit na baywang, kasunod nito ay inalalayan ako patungo sa lamesa. Sadyang matalas ang aking pakiramdam, maging ang aking pang-amoy dahil hindi rin nakaligtas sa aking pakiramdam ang presensya ng Yaya Lani ko kahit na hindi ito nagsasalita. Yaya, maaari mo bang tawagin ang iba upang ating pagsaluhan ang munting biyaya sa lamesa? Magalang kong utos at dinig ko ang mga yabag niya patungo sa pintuan. Hindi na iba sa akin sina Yaya Lani at ang 2 pa nitong kapatid na siyang nag-aalaga sa akin sa loob ng 19 na taon. Ang 2 sa kanila ay nanatiling dalaga, habang ang isa ay may sariling pamilya, ngunit mas pinili nila ang magtrabaho dito upang ako ay alagaan.
Kaya labis-labis ang pasasalamat ko sa kanila dahil minsan ay hindi nila ako iniwan. Mama, hindi ba makakarating si Ate Ashley ngayon sa aking kaarawan? Seryoso kong tanong habang isa-isang hinahawakan ng aking kamay ang ilang silya na nakapalibot sa lamesa at mula sa aking isipan ay binibilang ang bawat hakbang. Kung ako'y pagmamasdan, wari mo'y isang normal na tao kung kumilos dahil hindi ako tulad ng ibang bulag na umaasa sa tungkod. Huwag ka sanang magtampo sa iyong kapatid, anak, alam mo naman na ngayon pa lang siya nagsisimula sa kanyang karir. Batid ko na naunawaan mo ang iyong kapatid. Malumanay na sagot ng aking ina. Naunawaan ko, mama, at pakisabi sa kanya na hangad ko ang kanyang tagumpay. Ani ko bago matamis na ngumiti sa kanila. Nakangiti ang mag-asawa habang pinagmamasdan ang kanilang magandang anak. Kung nakikita lang sana ni Thalia ang kanyang itsura, marahil ay labis siyang mamamangha. Ano ang kahilingan ng aming prinsesa para sa kanyang kaarawan? Ang tanong ni Congressman Hector sa pinakamamahal na anak. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa malarosas na labi ng dalaga bago siya sumagot. Mula sa mapagmahal na mga magulang at mga taong nakapaligid sa akin na wala nang ibang iniisip kung hindi ang aking kapakanan. Kalusugan at pagpapala para sa inyong lahat na mga mahal ko sa buhay. Masayang sagot ng dalaga habang maayos na naupo sa isang silya, sa likuran niya ay nakaalalay ang ina. Ang lahat ay nakamasid habang pinagmamasdan ang dalaga na inaayos ang kanyang mga kubyerto sa ibabaw ng kanyang pinggan. Dahil sa pagnanais na mamuhay ng tila sa isang normal na tao, hindi sanay ang dalaga na siya ay pinagsisilbihan. Mas gusto niya ang siya mismo ang kumikilos para sa sarili. Naupo ang lahat sa kani-kanilang mga pwesto habang masayang nagkukwentuhan na wari mo ay isang malaking pamilya. Nakalulungkot mang isipin ang kalagayan ng dalaga, ngunit para sa kanila ay walang puwang ang kalungkutan sa loob ng kanilang tahanan. Pagkatapos kumain ay nagkaroon pa ng kasiyahan, isinayaw ni Congressman Hector ang kanyang anak na si Thalia. Kung iyong pagmasdan ang kabuuan ng kwarto ay para kang nasa panahon ng mga Kastila, maaliwalas ang buong paligid at kay gandang pagmasdan ang mga sinaunang mga gamit na napanatili nilang maayos. Organisado ang lahat na naaayon sa klase ng pagkatao ng dalaga. Konting tiis na lang anak, nakahanda na ang lahat at sa oras na makahanap tayo ng donor, ay kaagad kang sasailalim sa isang operasyon, kaya darating ang panahon na makakakita kang muli. Malumanay na pahayag ni Esperanza sa anak, isang tipid na ngiti ang ginawa ng dalaga bago ito nagsalita. Kailanman ay hindi ako nawala ng pag-asa, mama, ika nga hanggat may hininga may pag-asa. Mula sa inosenteng mukha ng dalaga ay makikita ang katatag nito sa kinakaharap na pagsubok. Napangiti ang mag-asawa at kapwa niyakap ang pinakamamahal nilang anak. Si Thalia ay isang magandang halimbawa sa lahat. Ni minsan ay hindi ito pinanghinaan ng loob, bagkus ay ginamit niya ang pagiging bulag upang maging inspirasyon sa natatangi niyang talento. Tahimik na lumabas ng kwarto ang mag-asawa at tumungo sa kanilang silid upang magpahinga. Nandito sila ngayon sa kanilang ancestral house. Sagrado ang bahay na ito at ni isa ay walang nakakaalam kaya napakapayapa ng buong paligid. Hindi tulad ng bahay nila sa Santa Lourdes na madalas na puno ng mga tao dahil sa mga kababayan nilang humihingi ng tulong. Iha, aalis na kami ng papa mo, baka 2 araw kaming hindi makakauwi dahil magiging abala kami sa pangangampanya. Paliwanag ni Esperanza sa anak. Naunawaan ko, mama, basta lagi niyong tatandaan na mag-ingat kayo ni papa at alam ko rin naman nagagabayan kayo ng Diyos. Nakangiting wika ni Thalia, mahigpit na nagyakap ang mag-ina bago maring hinalikan sa pisngi ang dalaga. Sunod na lumapit ang kanyang ama at mahigpit na niyakap ang anak bago hinagkan sa noo. Iyong pakatandaan, anak, na mahal kita. Malambing na pahayag ng kanyang ama, kaya labis na kaligayahan ang naramdaman ng dalaga. Lani, kayo na ang bahala kay Thalia, ang mga bilin ko, huwag ninyong kakalimutan, salamat. Ani ni Hector sa pinagkakatiwalaan na 3 katulong. Parang anak ko na si Thalia, kaya huwag kayong mag-alala, kami na ang bahala sa kanya. Nakangiting sagot ni Lani. Samantala,
Mula sa kanyang silid ay hindi mapakali si Thalia at bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Malakas ang tahip ng kanyang dibdib at nahihirapan din siyang huminga. Yaya at nahihirapang bigkas ng dalaga na bahagya pa itong hinihingal. Thalia, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalala na tanong ni Lani sa alaga. Anong nangyayari? Kay lakas ng kabog ng dibdib ko. Bakit ako ay labis na kinakabahan? Hindi kaya may nangyayaring hindi maganda? Naguguluhan na tanong ng dalaga sa kanyang yaya. Hindi nakasagot ang matanda dahil maging ito ay naguguluhan sa kung ano ang nangyayari kay Thalia. Sa sariwang hangin, humuhugot ng lakas. Sa mutsaring isipin, gumugulo sa isipan. Iba yung sakit ang siyang bumabalot. Sa puso kong puno ng kalungkutan. Wari mo'y tuliro na natiling walang alam. Pangahas na luhay naglanda sa makinis na pisngi. Naalala ko may sa sariwang hangin, humuhugot ng lakas. Sa mutsaring isipin, gumugulo sa isipan. Iba yung sakit ang siyang bumabalot. Sa puso kong puno ng kalungkutan. Wari mo'y tuliro na natiling walang alam. Pangahas na luhay naglanda sa makinis na pisngi. Naalala ko may kasamang lumbay. Ang malamyos na tinig ng mahal kong ina. At masuyong yakap ng mahal kong ama. Puso ko ay nangulila, hinahanap ng lubos. Malamig na simoy ng hangin. Siyang yumakap sa akin. Di yata't ako'y nasasaktan sa di malamang dahilan. Mga matang walang silbi ay aking ipinikit. Mapanglaw na dilim, muling nasilayan. Naramdaman na lubos kawalan ng silbi. Mula sa pag-iisa, tanging kaulayaw. Bisa ng hangin mong walang katulad. Habang binibigkas ang bawat kataga mga daliri ko'y patuloy sa pagtip. Nanatiling nakapikit ang aking mga mata dinadama ang kakaibang simoy ng hangin. Kakatuwang patuloy pa rin sa pagpatak ang luha ng kahinaan. Mama! Hindi ko nakinaya ang nararamdaman na sakit. Saglit na huminto sa pagtipa ang aking mga daliri at wala sa loob na napahawak ng mahigpit sa tapat ng aking dibdib. Nararamdaman ko na may hindi magandang nangyari sa aking mga magulang, ngunit wala akong magawa kung hindi ang tamihik na lumuha at maghintay sa kung anong mangyayari sa mga susunod na sandali. Sa mga oras na ito ay hinawi ang sarili, sinikap na kumalma at binura mula sa isipan ang mga di kanais-nais. 3 ulit na huminga ng malalim upang mapawi ang bigat ng dibdib. Naagaw ang atensyon ko sa tunog ng seradura, sunod na bumukas sara ang pintuan at mula sa mabigat na yabag ay aking nakilala kung sino ang aking panauhin. Nakadama ako ng kasiyahan nang pumasok si Yaya Lina, kaagad akong umayos ng upo at naghintay sa kanyang paglapit. Naramdaman ko ang presensya niya sa aking harapan kaya dinig ko ang bawat hangin na ibinubuga nito. Inangat ko ang aking mga kamay sa ere, tila naunawaan niya ang nais kong mangyari, kaya naramdaman ko ang mainit niyang palad na dumantay sa aking mga kamay. Yaya, hindi mo kailangan na malungkot, pasasaan ba't ang lahat ay magiging maayos? Ani ko dito habang banayad na tinatap ang kanyang kamay. Hindi ako malungkot, Thalia, paumanhin, ngunit masama lang talaga ang aking pakiramdam. Nagdala ako ng prutas para sa iyo. Nais kong samahan ka dito baka sakaling gusto mo ng makakausap. Sagot niya sa tinig na pilit pinasigla, kung iniisip niya na ako'y kanyang madadaya, nagkakamali siya. Dahil nararamdaman ko na may nililihim siya sa akin. Ramdam ko ang bawat kumpas ng kanyang mga kamay at dinig ko ang isang impit na iyak na sinisikap niyang pigilin. Tumayo ako at humakbang ng isang beses. Ngayon ay ramdam ko ang kanyang presensya sa mismong harapan ko na marahil ay may 2 dangkal ang layo niya mula sa akin. Umangat ang 2 kamay ko at niyakap siya ng mahigpit. Dahil sa aking ginawa ay humulagpos ang bigat na nararamdaman nito at mula sa aking mga bisig ay tuluyan na siyang napaiyak. Kahit hindi niya sabihin ay naunawaan ko kaya mas pinili ang manahimik na lamang habang kumakalat ang matinding sakit mula sa kaibuturan ng aking puso. Samantala, alam na ba ni Thalia ang nangyari sa inyong magulang? Malungkot na tanong ni Uncle Samuel habang hinihimas ang likod ni Ashley.
ang bunsong kapatid ni Thalia. Nanghihina na kumalas mula sa pagkakayakap sa kanyang Uncle Samuel, saka pinahid ni Ashley ang kanyang mga luha bago sumagot. Marapat na huwag muna niyang malaman, baka panghinaan pa siya ng loob. Hihintayin ko na matapos ang kanyang operasyon, bago ko sabihin na patay na ang aming mga magulang. Anya saka muling hinarap ang labi ng kanilang mga magulang na pumanaw dahil sa isang aksidente. Uncle, maiwan muna kita dito dahil simula nang dumating ako ay hindi ko pa nadalaw ang aking kapatid. Paalam ni Ashley, marahan na tumango ang kanyang uncle. Tinalikuran na niya ito at tinungo ang sasakyan na nakaparada sa harap ng mansyon. Mahigit na 1 oras ang itinagal ang biyahe bago niya narating ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Ngayon, may 30 minuto na siyang nakatayo sa harap ng kwarto ni Thalia. Ngunit nagdadalawang isip siya kung papasok ba sa loob o ipagpaliban na lang muna ang kanilang pagharap. Natatakot kasi siya na baka hindi niya mapigilan ang emosyon sa harap ng kanyang kapatid. Pinuno ng hangin ang kanyang dibdib at ilang segundo ang nakalipas bago niya ito pinakawalan. Nanginginig ang kamay na pinihit ang seradura ng pinto at dahan-dahan itong binuksan habang pilit na pinasigla ang sarili upang hindi maramdaman ng kapatid ang totoong saloobin. Hinaplos ng awa ang puso ni Ashley nang masilayan ang magandang mukha ng kanyang kapatid. Tahimik na nakaupo sa isang silya si Thalia. Kung titingnan mo siya ay wari mo'y isang normal na tao na nakamasid sa magandang tanawin, ngunit hindi maikukubli ng mga mata nito ang katotohanan. Lumapit siya dito at masuyong hinagkan ang makinis nitong pisngi. Pumikit ang kanyang mga mata na wari mo ay dinadama ang mainit na halik na kanyang natanggap. 1 buwan na lumipas ng huli kitang nakasama, diya't at ako'y kinalimutan mo na? Tanong ni Thalia na may halong hinampo. Nakokonsensya na ikinulong ni Ashley sa kanyang mga bisig ang bunsong kapatid. Patawarin mo ang ate, bunso, matanda na kasi sina papa at kailangan na nila ng katuwang sa mga negosyo, kaya masyado na akong abala. Alam ko naman na naunawaan mo ako. Ani ni Ashley sa malambing na tinig habang hinahaplos ng palad ang likod nito. Nang maalala muli ang mga magulang ay hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Kusang pumatak ang kanyang mga luha habang kagat ang ibabang labi. Subalit, nagulat si Ashley nang yakapin siya ni Thalia at masuyong hinagod ng palad ang kanyang likod na wari mo ay sinisikap na pagaanin ang kanyang nararamdaman. Kahit hindi mo sabihin sa akin ay naunawaan ko, ngunit labis na ikinasasama ng loob ko ay kung bakit kailangan niyo pang maglihim sa akin. Maaaring bulag ako, pero hindi ako tanga upang hindi maunawaan ang mga nagaganap sa aking paligid. Puno ng lungkot ang tinig nito at halatang masama ang kanyang loob. Labis siyang namangha dahil sa talas ng pakiramdam nito, tama ang kanilang mga magulang na kahirap dayain ng kanyang kapatid. Ipinanganak siyang matalino at lubos na kahanga-hanga ang ugali nito maging ang kanyang katatagan. Aminado si Ashley na mahina ang kanyang loob samantalang si Thalia ay nasa kanya na ang lahat, maganda, matalino at talentado. Isa lang ang kulang sa kanya at iyon ay ang kanyang paningin. Pipatawarin mo ako, Thalia, ayoko lang na mag-alala ka. Hinging paumanhin ni Ashley bago mas hinigpitan ang yakap sa katawan nito. Kahit hindi niyo sabihin sa akin ay nararamdaman ko. Ani nito sa garalgal na boses hanggang sa tahimik na itong umiiyak. Napuno ng emosyon ang buong silid at walang may nais na magsalita, tanging ang kanilang pag-iyak ang siyang maririnig habang nanatiling yakap ang isa't isa. Alistair, iho, pasensya na kung sinadya pa kita dito dahil hindi na ako makapaghintay pa sa iyong pag-uwi. Sa pagbukas ni Alistair sa pinto ng kanyang opisina, ang nakangiting mukha ng kanyang ina sumalubong sa kanyang paningin. Mula sa seryoso niyang mukha ay sumilay ang magandang ngiti. Hinagkan niya ito sa pisngi bago tuluyang pumasok sa loob ng opisina, umupo sa kanyang office chair. Mukhang mahalaga ang sasabihin mo, Mama. Ano ba iyon? Anya sa seryosong tinig sa habang patuloy na binabasa ang isang papeles na hawak. Siya si Alistair Welsh, ang batang isisi ng Welsh Real Estate Company. Siya ang nag-iisang anak ni Don Manolo at Doña Amanda Welsh. Mula sa matingkad na brown nitong mga mata na pinarisan ito ng mahaba at malantik na pilik mata.
Matangos na ilong at manipis na mga labi, sadyang pinagpala ang binata na wari mo ay nililok ng isang magaling na sculptor. Mula sa mabalahibuhin niyang balat na hindi masyadong kaputsian at matikas na pangangatawan na nababalot ng marangyang kasuotan. Sadyang nangingibabaw sa lahat dahil masasalamin ang perpektong katangian na siyang pinapangarap ng lahat ng mga kababaihan sa isang lalaki. Hindi maikakaila ang pagiging suplado ng binata dahil sa matapang na aura ng kanyang mukha. Iho, nakalimutan ko kasing ipaalam sa'yo ang tungkol sa nalalapit mong kasal. At ngayong namatay na ang kaibigan kong si Esperanza, sa tingin ko ay kailangan ng matuloy ang kasal na napagkasunduan ng pamilya natin sa kanilang pamilya. Diretsahan niyang pahayag na siyang nagpatigil sa ginagawa ng binata. Lihim na napabuntong hininga. Kahit hindi nagustuhan ang narinig ay napanatili pa rin niya ang ngiti sa kanyang mga labi. Siya ang kaisa-isang tao na kailanman ay ayaw niyang masaktan, kaya ang naging sagot ng binata ay taliwas sa totoong nararamdaman. Sure, Mama, wala namang problema sa akin. If you want, ako mismo ang pupunta sa bahay ng kaibigan mo para personal na makilala ko ang babaeng ipinagkasundo niyo sa akin. Nakangiting sagot ni Alistair, lalong lumapad ang ngiti ng kanyang ina, nasiyahan sa kanyang naging sagot. Mabilis itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Thank you so much, Iho, maligaya ako dahil sa wakas ay magkakaroon na rin ako ng mga apo. 30 years old ka na kaya dapat lang na magkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Matanda na kami ng papa mo at sabik na rin kami na magkaroon ng maraming apo. Parang nangangarap na pahayag ng kanyang ina. May kung anong damdamin ang sumibol sa kanyang dibdib para sa ina, kaya isang desisyon ang nabuo mula sa kanyang isipan. Kinaumagahan. Sir Alistair, nandito na po si attorney. Sabi ng kasambahay dahilan kung bakit naudlot ang sanay paghigop niya sa kanyang mainit na kape. Kasalukuyan siyang nag-almusal habang hinihintay ang pagdating ng kanyang abogado. Ilang minuto lang ang lumipas ay lumitaw sa pintuan ng dining room si Attorney Lopez. Please, sit down, attorney. Anya na inimwestra ang kanang kamay sa kanang bahagi. Salamat, dala ko na ang lahat ng mga kailangan mo, at tulad ng iyong nais ay nakasulat ang lahat ng mga kahilingan mo pati ang magiging setup niyong dalawa ni Miss Hernandez. Nakalakip din dito ang inyong divorce paper. And after 3 years ay mawawala ng bisa ang inyong kasal. Ang kailangan na lang natin ay ang pirma ni Miss Hernandez. Mahabang pahayag ni Attorney Lopez. Napapatango si Alistair habang binabasa ang marriage agreement sa pagitan nilang dalawa ni Miss Hernandez. Para kay Alistair ay pare-pareho lang ang mga babae, tulad ng kanyang dating nobya na isang gold digger. Dahilan kung bakit hindi siya naniniwala sa kasal. Iho, kung nais mong personal na makilala si Ashley, ay sadyain mo siya sa kanilang ancestral house. May ilang minuto nang nakatitig si Alistair sa isang malaking bahay na may kalumaan. Habang sa kanyang balintataw ay inaalala ang huling sinabi ng kanyang ina. Makailang beses na nagpakawala ng mabigat na buntong hininga ang binata habang nakatanaw sa bahay ng mga Hernandez. Ang bahay na ito ay maihahalin tulad sa panahon pa ng mga Kastila. Ang malamig na simoy ng hangin na siyang dumadantay sa kanyang mukha ay naghahatid ng ginhawa. Aminado siya na nagustuhan niya ang lugar, marahil kahit na sino yata ay gugustuhing tumira sa bahay na to. Lumapit ang guard sa mamahaling kotse ni Alistair. Sir, pasensya na po, pero hindi kayo pwedeng pumasok ng walang permiso mula sa boss ko. Magalang na pahayag ng guard. Subalit, makikita sa mukha nito ang kagustuhan na maitaboy ang binata. Tila nagpanting ang tainga ni Alistair sa tinura ng guard, ngunit sinikap pa rin niya na maging kalmado. I'm not stranger, may permiso mula sa mga Hernandez ang pagpunta ko dito, dahil ako ang fiancé ni Ashley Hernandez. Seryosong sagot ng binata. Natigilan ng guard sa tinura ng binata. Gumuhit ang pag-aalinlangan sa mukha nito, kasunod nito ay dinukot niya ang sariling telepono mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Naiinip na naghintay si Alistair sa guard na ngayon ay paulit-ulit na nagdadial sa kanyang aparato. Ilang sandali pa ay binaba ng security guard ang telepono bago muling hinarap ang binata.
on pa ng mga Kastila. Sir, pakiiwan na lang sa akin ang DE mo dahil mukhang busy ang mga tao sa loob ng bahay. Magalang na wika ng security guard. Dumiin sa pagkakalapat ang mga ngipin ni Alistair. Halata na malapit na siyang mapikon na warimoy gusto ko na nitong bulyawan ang kanyang kausap. Naiinis man ay pinagbigyan na rin niya ang nais nito. Pagkatapos makuha ang kanyang gi ay saka pa lang niya binuksan ang malaking gate na gawa sa bakal. May 5 minuto ang itinakbo ng kanyang sasakyan bago niya narating ang ancestral ng mga Hernandez. Pumarada ang kotse ng binata sa harap ng malaking bahay at mabilis na sumalubong ang 3 katulong. Ang mga itsura nito ay wari mo nakakita ng multo dahil sa hindi nila inaasahang pagdating ng bisita. Sir, ano ang maipaglilingkod namin sa iyo? Pautal na tanong ng isa sa kanila na nasa edad 60, si Yaya Lina. Sa bandang likuran nito ay ang kanyang 2 kapatid na may katandaan na rin. Nais kong makausap si Ashley Hernandez. Mahinahong sagot ni Alistair, subalit ang kanyang mga mata ay matim kung makatingin. Natigilan ang mga katulong at bahagyang nagkatinginan sa isa't isa. Tuloy ka muna sa loob at susubukan kong tawagan si Senorita Ashley. Malumanay na sagot ni Yaya Lina. Tahimik na humakbang papasok sa loob ng bahay si Alistair, habang pasimpleng pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ng bahay. Mas lalo pa siyang humang ng tuluyan siyang makapasok sa loob ng bahay. Makikita ang tila sinaunang mga kasangkapan at ang mga furniture nito ay halatang antique na dahil sa ilang dekadang lumipas. Maupo ka, iho, sandali lang at ikukuha ka namin ng mainom. Ani ng isang katulong pagkatapos yumukod ng isa sa kanila ay sumunod na rin ito sa kanyang mga kasama patungo sa kusina. Naiwan na mag-isa si Alistair sa malawak na salas, upo pa lang sana siya nang makarinig ng isang boses ng babae na tila humihimig ng isang awitin. Ang himig ng tinig nito ay warimoy galing sa isang anghel na kay sarap pakinggan. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa at kusa itong humakbang patungo sa hagdan na gawa sa Nara. Hanggang sa natagpuan na lang niya ang sarili na nakatayo sa harap ng isang pintuan. Nakaramdam ako ng lungkot nang biglang naglaho ang himig ng babae kaya binuksan ko ang pintuan. Tumambad sa aking harapan ang isang malaking kama na sa bawat kanto ay may puting kurtina. Napako ang aking mga mata sa isang magandang babae na tuwid na nakaupo sa isang silya. Sa harap nito ay isang makinilya at mga puting papel na maayos na nakasalansan. Nakatitig lang ito sa isang direksyon at ni hindi man lang ako nilingon ito, batid ko naramdam niya ang aking presensya. Pareho kaming nagpakiramdaman sa isa't isa at ilang sandali pa ay kumilos ang babae, bigla siyang tumayo. Humakbang ng isang hakbang pakaliwa at sinundan ng 3 hakbang pauna, saka ito pumihit paharap sa aking direksyon. Labis akong naguguluhan dahil tila tantyado ang bawat kilos nito. Ngunit labis akong namangha nang lumakad siya na warimoy isang modelo palapit sa akin. Nahigit ko ang aking hininga nang huminto siya sa mismong harapan ko na may isang dangkal lang ang layo mula sa akin. Makapigil hininga ang bawat sandali na tila tanging tibok ng aming mga puso ang naririnig ko ng mga oras na ito. Nanatiling nakatitig lang ako sa kanyang mga mata na hindi man lang kumukurap at nanatiling nakatingin sa aking dibdib. Umangat ang kanyang mga kamay at halos pigil ko ang aking paghinga nang sapuin ng mga kamay nito ang aking mukha. Nagsimulang maglandas ang kanyang mga kamay sa aking noo, sunod ay ang aking kilay, mata, ilong hanggang sa naglandas ang hinlalaki nito sa aking mga labi. Nang mga oras na ito ay parang gusto ko nang lamukusin ito ng halik dahil sadyang nakakatakam ang natural na mapula niyang mga labi. Matinding pagpipigil ang ginawa ko sa aking sarili dahil baka matakot ang dalaga sa akin. Umangat ang aking kanang kamay at marahang iwinasiwas ito sa tapat ng kanyang mukha. Tama ka ng iyong iniisip, isa nga akong bulag, kung iyong mamarapatin Ginoo ay maaari ko bang malaman ang sadya ng isang estranghero sa aking silid. Di yata't isang kapangahasan ang pumasok sa silid ng iba nang walang pahintulot. Namangha ako nang sa wakas ay narinig ko ang tinig nito, para akong nakakita ng isang diyosa na galing sa langit at bumaba sa aking harapan. Pakiramdam ko ay para akong nasa panahon ng mga Kastila,
dahil sa paraan ng pananalita nito maging ng kanyang kasuotan. Pasensya na, hindi ko sinasadya na pumasok dito, nakarinig kasi ako ng isang babaeng kumakanta hanggang sa dito ako dinala ng aking mga paa. Hinging paumanhin ko sa dalaga. Nang mga sandaling ito ay parang hindi ko na yata kilala ang aking sarili dahil sa unang pagkakataon ay ngayon lang ako humingi ng tawad sa isang babae. Ngayon lang din ako naging malambot sa harap ng ibang tao at ang babaeng ito ay wari mo hinihigop ang lahat ng lakas ko. Sino ang babaeng ito? Bakit tila kay bilis niyang makapasok sa buong sistema ko?